Kung mahina ang puso mo ay maiiyak ka at maawa ka sa nangyayari ngayon. Ito ang resulta ng pagkawala ng isang presidenteng may tapang at malasakit sa bayan na kinatatakutan ng masasamang loob pagkatapos ng kanyang termino. Ang bayan na kanyang pinaghirapang ayusin upang protektahan ang taong bayan laban sa ganitong uri ng tao sa kapaligiran ay nangyayari muli ang ganitong krimen. Pag mahina ang nagpapatakbo ng gobyerno laban sa mga ito, magpapatuloy lamang ang pangyayaring ito na marami pa ang maaaring mabiktima ng masamang loob tulad ng dalawang rider na ito na lumalaban ng patas upang mabuhay. Pero ito ang nangyari sa kanila na nakakadurog ng puso, na nagpapakita ng dahilan na walang pangil ang batas ng gobyerno kaya nangyayari ito. Eto, panoorin nyo ang matatalim na pahayag ng dating Pangulo na sumusugat sa masasamang tao, na nasasabi niyong kailangan talaga natin ng ganitong uri ng presidente. Boss, tulong! Boss! Tulong po! Boss! Boss, tulong! Tulong! Hanapin ninyo ang mga durugista, mga kriminal, mga hold-upper, kidnapper. Hanapin ninyo, arestuhin ninyo. Pag ayaw mag-surrender at lumaban, and they present a violent resistance, and if you think that life, your life as an arresting officer in danger, shoot them dead. Period. That is the order until now sa inyo. Kaya sa Maynila, sabi nila bakit patayan nung nag-umpisa si Duterte? Kasi ang pulis takot. Alam ko, 23 years ako, ang pulis pag nadimanda, on the day na, alam mo, ang mga abogado, ganyan, abogado ako eh. Pag demanda ka ng pulis, mag-countercharge. At minsan, yung hearing sa pulis, yung dinimanda niyang kriminal na iwit, last to be heard, yung demanda ng kriminal sa kanya na una, and he gets suspended. And that day, pero mga officer, after 2 years, but that day, wala ng trabaho, wala ng pagkain, wala na. Hindi naintindihan ng mga loko-loko eh. Kaya ang mga pulis takot. Nung ako nang na presidente, sinabi ko, go out. Ano niya ako? Go out and hunt down the criminals. Arrest them. And if they offer a violent resistance, and you think that life, ikaw ang mamatay, kung hindi siya, tangina, patayin mo sila. Yan ang order ko sa iyo. That has not changed. Pag sinunod ninyo ako, wala kayong problema, ako ang bahala sa inyo. Hindi ako papayag na may militar o pulis makulong dahil sa utos ko, kasi ang bayan natin hirap. Hirap na hirap ang bayan natin. Naghahanap buhay lang po yung kapatid ko. Bakit kaya ang ginawa niya? Meron siya isang anak. 3 taon yung anak niya. Kailangan lang po namin ng hustisya. Ito ay nagpapakita ng dahilan na ibang-iba ang pagpapatakbo ng isang malakas na leader ng bansa na may tapang at malasakit sa bayan, na handa tayong protektahan sa ganitong uri ng krimen at korupsyon, na dapat na tayong mag-isip sa mga politikong nakaupo ngayon sa gobyerno na kilalang-kilala nyo na ang galawan ng mga ito na walang pagbabago. Magpalit na tayo ng mga bagong muka para sa tunay na pagbabago. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman